What if kayang ma-detect ng phone mo ang multo? Matatakot ka ba? Kung madali kang matakot, skip mo na to. At sana huwag niyong gawin ang pagkakamali ko. Ako nga pala si Linlin Reyes, taga Santa Monica sa Puerto Princesa City. Grade 6 student sa WPU. Nagsimula ang kwento ko nang maging first honor ako sa klase namin. Hindi naman ako matalino pero masipag ako mag-aral. Bilang reward, binigyan ako ng bagong iPhone 15 Pro Max fully paid ng parents ko. Hindi ako mahilig sa latest na iPhone pero masarap sa pakiramdam na may reward ang paghihirap ko sa pag-aaral. In fairness, ang ganda ng camera nito. Pero mas natutuwa ako sa AI or Artificial Intelligence na kasama, si Siri. Malamang kilala niyo siya. Kahit anong tanong ay nasasagot niya. Kahit anong kailangan ko, kay Siri ko pinapagawa. Pati assignments ko or papers, siya na din ang pinapagawa ko. Lagi ko siyang kausap. Alam kong AI lang siya, pero parang totoong tao na siya para sa akin. Pero one time, na-weirdohan ako kay Siri. Hindi ko naman ginagamit ang phone ko dahil nagsusulat ako ng report ko. Pero bigla siyang nagsalita. Dialing Zyrene Tolentino 0917-866-7399. At may sumagot na babae. Dali-dali kong inend ang call. Bakit tumatawag mag-isa si Siri? So I asked Siri, Siri, why did you call this number? Sagot niya, someone told me to dial this number. And who asked you to dial it? I don't know his name but he's a tall dark man in your room. Kinilabutan ako sa narinig ko. Nagsumbong ako kay daddy at mommy. Chinek nila ang kwarto ko pero wala silang nakitang mama. Sabi sa akin ni daddy, baka naglolo ko lang daw ang phone ko. Second hand phone daw to kasi at di brand new. Kaya hayaan ko na lang daw. Lumipas ang ilang araw, padami ng padami ang mga weird things na ginagawa ni Siri. Pero ang pinakamalala ay yung nangyari last Friday night. Nanonood ako ng isang horror movie. Mag-isa lang ako sa bahay. Nasa tabi ko lang ang iPhone ko at di ko to ginagamit. Tapos bigla siyang nag-on mag-isa at binuksan ng Facebook. Biglang lumabas ang profile ni Zyrene Tolentino. Pinagla-like niya mag-isa ang mga pictures. Sabi ko sa sarili ko, mali si daddy. Hindi na to normal glitch. Parang sinasapian mag-isa ang phone ko. Siri, why did you open Facebook and went to this woman's page? Natakot ako sa isasagot niya kasi alam ko kung sino. Pero tinanong ko pa rin. Sagot niya, the tall dark man told me to open it. Pero kahit ganito na ang kababalaghan, kailangan ko maging matapang para matigil na to. Sabi ko kay Siri, is the dark man a ghost? Sagot niya, yes. Tinanong ko ulit, where is the ghost now? Biglang namatay ang TV at sabi ni Siri, he's in front of you, just beside the TV. Tumakbo ako sa CR at nagtago. Tinanong ko ulit si Siri, where is the ghost now? Sagot niya, he's beside you, touching your hair. Napasigaw ako sa takot. Before we continue with this story, siguraduhin naka-follow na din kayo dito sa TikTok at sa aming Facebook page. Just look for Book of Bad Ideas on Facebook. And don't forget to leave a comment. Doon na kami kukuha ng next na bida ng aming isusulat na storya. Going back to our story, lumabas ako ng bahay at na-realize ko na haunted ang phone na to. Chinek ko ang call history at hinanap ang Zyrene Tolentino na to. Baka siya ang may sagot sa mga kababalaghan na to. Buti na lang at sinagot niya at sabi niya na lagi nga daw siyang tinatawagan ng number ko pero walang nagsasalita. Tinanong ko siya kung meron ba siyang asawa. Sagot niya, wala siyang asawa pero may ex-boyfriend daw. Matangkad? Tanong ko. Oo. Paano mo nalaman? Pinagtataka ni Zyrene. Yoshi Bernardo daw ang name. Paborito daw nitong gamitin ng iPhone 15 niya. Pero ayon kay Zyrene, nakipag-break daw siya last month at di ito matanggap ni Yoshi at tinapos ang kanyang buhay. Inend ko na ang call. Natakot na ako sa mga narinig ko.
Malamang si Yoshi ang multo na nagdidikta kay Siri. Pagkarating ng parents ko, kunento ko ang nangyari pero parang ayaw nilang maniwala. Hindi ko naman ito gawa-gawa lang. Totoo naman ang lahat ng sinasabi ko. Madaling araw na at di pa rin ako makatulog. Kailangan kong makalayo sa multong ito. Baka si Lola Carolina maniwala sa aking kwento at tutulungan ako. Kailangang ipabasbas sa pari ang phone na to para matahimik na ang matangkad at maitim na lalaki. Nag-decide akong tumakas sa bahay kahit madaling araw na. I asked Siri, "Siri, book me a grab ride to Lola's house in Junction 1. Dumating na ang grab ko at umalis na ako. Habang bumabiyahe, sabi ng grab driver na nalowbat na daw siya at kailangan daw niyang i-waze ang daan dahil di niya pa ito kabisado. Di ko rin kasi kabisado ang daan kaya pinahiram ko na ang phone ko. Pero 30 minutes na kaming bumabiyahe. Wala pa din kami sa bahay ni Lola. Ang alam ko, mga 15 minutes lang ang papunta doon. Baka mali ang napina-location ni grab driver sa Waze or mali ang daan ni Waze. Tatanungin ko sana ang driver pero bigla kaming bumangga sa isang pader. Kala ko patay na ako pero nagising pa rin ako. Pero hindi sa bahay namin. Nasaan ako? Chinek ko ang katawan ko. Wala naman akong galos. Pero alam ko nabangga kami. Isang bangungot lang ba ang lahat na to? Kailangan ko sila mommy at daddy or si Lola. Hinanap ko ang iPhone ko pero di ko makita. Di bale. Tatawagin ko na lang si Siri. Sumigaw ako, "Siri, call Lola Carolina." At narinig kong nagdial si Siri at nagring ang phone. Sinundan ko ang tunog ng phone at nakita ko ito sa sala. Sinagot ni Lola ang tawag at sabi ko, "Lola, tulungan niyo po ako." Pero hello lang siya ng hello. Hindi niya ako naririnig hanggang sa binaba na niya ang tawag. Gusto ko ulit tumawag pero di ko mahawakan ang iPhone ko. Lumulusot lang ito sa aking kamay. Biglang may batang babae na lumabas ng CR at kinuha ang iPhone. Hinabol ko siya sa kwarto niya, pero parang di niya ako nakikita. Tapos tinanong ng bata si Siri, "Siri, where is the ghost now?" Siri, Part 2. What if nadedetect ng phone mo ang mga multo? Matatakot ka ba? Kung maaalala nyo, ang unang bahagi ng ating storya ay naging multo na si Linlin Reyes. Pero bago ka pa tumalaman, mas mabuting simulan natin muna ang storya ko. Ako nga pala si Andrea Micaela Dalisay, senior high school at taga Cavite City. Tawag sa akin ng mga friends ko ay Dre or Andeng. Magaling ako sa mga gadgets at computer. Favorite subject ko kasi ang computer. At bilang reward dahil graduating na ako, binigyan ako ng pera ng parents ko to buy a new phone. Kaya pumunta ako ng Green Hills para tumingin ng mga cellphone. Madaming cellphone dito, pero sa pag-iikot ko, tila may bumubulong sa akin na kunin ang phone na to. Isang iPhone 15 Pro Max. Sabi ng tindero, brand new daw to. Pero magaling akong tumingin at alam kong second hand ito. Ganun pa man, parang may bumubulong talaga sa akin na kunin ito. Kaya binili ko na. Nung dinala ko na to sa school, madaming nainggit sa akin. At syempre, di ko sinabi na second hand ito. Sinabi ko na bagong iPhone 15 Pro Max fully paid to. Eh di sikat na naman ako sa school. Pero sa totoo lang, hindi ko habol ang social status na kasama ng phone na to. Ang habol ko talaga ay ang AI na kasama niya. Si Siri. Para kasi siyang tao kung kausapin mo. At siya din ang tumutulong sa akin sa paggawa ng mga assignments at research papers ko. That's the power of technology. It makes life easier for us. Kaya lagi ko siyang kausap. Pero after ilang weeks, napansin ko na parang may glitch si Siri. Minsan, nagda-dial siya ng kung sino-sino or nag-open ng Facebook mag-isa. Di ko naman ito inutos pero ginagawa niya. Minumulto ba ako? Kaya in-investigate ko kung anong sira kay Siri. Chinek ko ang coding ng program niya pero okay naman. Hanggang sa napunta ako sa records ng mga previous owners nito. Ako lang ang nakakaalam paano makita to. Nakuha ko ang names ni Linlin Reyes at yung bago pa sa kanya, si Yoshi Bernardo. Na-curious ako kung sino ang mga taong ito at baka sila ang nagmumulto. Kaya nag-research ako.
At dito ko nalaman na si Linlin ay namatay sa isang car accident at si Yoshi naman ay nagpatiwakal. Natakot ako nung nabasa ko to. Hindi kaya may sumpa ang cellphone na to kaya ganito ang sinapit ng mga previous owners? So I asked Siri, Siri, who asked you to call those numbers which I didn't ask? Sagot ni Siri, it was a small girl and a tall dark man. Langya, minumulto nga ako. Hindi ko din maisip kung paano nade-detect ni Siri ang mga commands nila. So I asked Siri, where are those ghosts now? Sagot ni Siri, the little girl is gone, but the tall dark man is right beside you. Tumakbo ko sa kwarto ko at nag-lock. Sus Mariosep, papatayin ako sa takot ni Siri. I asked Siri again, where is the tall dark man now? Hindi sumagot si Siri at biglang namatay ang ilaw. Nandito na siya sa kwarto kaya umalis na ako ng bahay. Tumambay muna ako sa tindahan ni Aling Nena at nag-soft drinks. Nag-isip ako. So ang bad ghost ay itong tall dark man. Siya siguro si Yoshi. Sa kanya siguro nagsimula ang sumpa. Yung next owner na si Linlin Reyes ay di naman ako minumulto. Baka biktima lang din siya. Ito ang naisip ko. Gusto ko sanang ibenta na lang ang phone o di kaya itapon na to. Pero nangihinayang ako. iPhone to eh. So I asked Siri, Siri, how can we kill the tall dark man or Yoshi? Biglang nagiba ang boses ni Siri. Sagot niya, hi Dre, Siri is no longer here. I am Linlin Reyes. I am a ghost who merged with Siri. We are now one entity. You can call me Lucia. Paano nangyari yun? Ghost embedded sa AI? Is that even possible? Sinagot ako ni Lucia at nagtagalog pa. Sabi niya, oo, posible yon. Ito lang ang only way na makabalik ako kaya sumanib ako sa AI na si Siri. I still can help you with all of your problems. Di ko talaga ma-explain ang mga bagay na ito, pero ang importante ay tigilan na akong multuhin ni Yoshi. So I asked Lucia to tell me everything that happened to her. At kunento na niya ang pagmumulto ni Yoshi sa kanya dati. Dito ko na naintindihan ang sumpa ni Yoshi. I asked Lucia, paano ba namin matitigilan ang pagmumulto ni Yoshi? Sabi ni Lucia, madali lang yon Dre. Kung mapapansin mo, laging pinupuntahan ng phone mo ang FB page ni Zyrene Tolentino at tinadial din ang number niya. Ito ang importante kay Yoshi. Pag nawala si Zyrene, matatapos ang ating problema. Sinagot ko si Lucia, so parang sinasabi mong patayin natin ang babaeng ito? At di na sumagot si Lucia. Paulit-ulit ko tong tinanong pero di niya ako sinasagot. So parang ini-imply niya na yun ang dapat gawin. Umuwi na ako kahit takot pa din ako kay Yoshi. Di ako makatulog ng gabing yun at pinag-isipan kung tama ba ang aking gagawin. Ni-research ko din kung sino tong Zyrene Tolentino. Kaka-research ko, parang nakukumbinsi ko na ang sarili ko na pwede kong patayin si Zyrene. Pero ang problema, nasa Palawan siya. Wala akong pera para pumunta doon. Di ko na malayan umaga na pala at kailangan ko nang pumasok sa school. Sa mga sumunod na araw, di pa rin ako sinasagot ni Lucia regarding sa mga tanong ko. Pero hindi pa to ang worst part. Mas lalo akong minulto ni Yoshi. Gumagalaw na ang mga furniture namin sa bahay at laging patay-sindi ang ilaw. Maski sa CR ako magtago, wala na akong kawala at nagpapakita pa din siya. Dito na ako nag-decide na kailangan kong patayin si Zyrene para umalis na tong Yoshi na to. Kaya nagdahilan ako sa parents ko na may field trip kami at kailangan ko ng 20,000 pesos. Pagkabigay ng pera, agad akong lumipad papuntang Puerto Princesa at hinanap ang Zyrene Tolentino na to. Subalit di ko pa rin alam kung saan ako kukuha ng lakas ng loob na patayin si Zyrene at kung paano ko siya papatayin. Kaya nag-isip ako kung kaya-kaya ng albularyo tabuyin ang multo ni Yoshi sa phone na to. Sakto, may magaling na albularyo sa Nara, Palawan. Ang pangalan niya ay Mang Temyo. Kaya pumunta ako dito at nagpa-orasyon. Nang natapos ang orasyon, sabi ni Mang Temyo, di niya daw kayang puksayin ng evil, tall, dark ghost na si Yoshi. Kaya bumalik ako ng puerto at na-realize ko na tama nga si Lucia. Ito lang ang tanging paraan. Pero di ko pa din talaga kaya pumatay ng tao.
Kaya nag-decide akong itapon na lang ang iPhone. Kahit mahal ko to. Kaya tinapon ko to sa may pier. Pero pagkaalis ko, biglang nagkalaman ang aking bulsa. Bumalik ang iPhone. Sinubukan ko din itapon to sa basurahan. Pero kahit anong gawin ko, bumabalik to sa bulsa ko. Walang hiyang sumpa to. Na-stuck na ako sa iPhone na to. Kumuha din ako ng malaking bato at binagsak sa iPhone para mawasak ito. Pero pagkaalis ko, ganun pa din. Buo siyang bumalik sa bulsa ko. Kaya sabi ko, "Okay Lucia, you win. I will do what you asked me to do. I will kill Zyrene." So how do I kill her? After a long time na di sumasagot ang AI ng ghost ng iPhone, nagsalita din siya. "Hi Dre, I'm glad you've come to your senses and decided that this is the only way. It's easy. Buy some gas and drench Cyrene's house with gas at night. Tapos sindihan mo at hayaan mong masunog ang bruha. Tiyak, pag nawala si Zyrene, wala nang reason para magstay dito sa mundong ito ang ghost na si Yoshi. And you can be free." Kaya nang sumunod na araw, sinunod ko lahat ng sinabi ni Lucia at sinunog ko ang bahay ni Zyrene. Di muna ako umalis at pinanood ko kung paano masunog si Zyrene. Gusto kong siguraduhin patay siya sa sunog at nung tumigil na ang sigaw, alam ko na deads na siya kaya umalis na ako. Sakto, padating na ang bumbero. Habang paalis ako, tinanong ko si Lucia, "Lucia, where's the ghost now?" Sagot niya, "There's no ghost around here." Grabe ang tuwa ko at natigil na din ang sumpa ni Yoshi sa akin. Bumalik na ako ng Maynila kinabukasan at back to normal na ako. Tinutulungan na ako ni Lucia sa mga commands ko. Kaya nagagawa ko na ang mga assignments ko at research papers. Tapos, biglang nagsalita si Lucia sa akin. Nag-thank you siya sa ginawa ko. At inamin niya sa akin na di lang naman daw para sa akin ang ginawa ko. Actually, gusto niya daw din na mag-revenge kay Yoshi dahil sa ginawa sa kanya. Pinatawad ko naman siya, pero at the back of my mind, parang hindi complete AI itong si Lucia. Medyo deceitful kasi siya, pero hinayaan ko na lang. Sinabi din niyang may reward daw ako. Nag-order siya ng Apple Watch para sa ginawa ko. Natuwa naman ako. Bukas daw ang dating ng delivery. Natuwa ako kay Lucia at gusto ko din sana mag-rest ng soul niya. Kaya tinanong ko siya, "Lucia, how can I help you gain peace so that your soul may rest?" Sagot niya sa akin, "It's okay Dre, I'm happy merging with this AI Siri. But what I really want is to get back to the land of the living and be human again." Sabi ko, "Sorry, I don't know how to do that." Wala pang ganung technology na AI robot na pwede siyang sumanib. Sabi naman ni Lucia sa akin, "Don't worry, I can manage on my own. I will get that body sooner or later." Di na ako sumagot, pero tila natakot ako sa sinabi niya. May nakita na ba siyang robot body? Is that even possible? Pero alam ko wala pang technology na ganon. Hinayaan ko na lang at natulog na ako. Kinabukasan, tuwang-tuwa ako at may Apple Watch na ako. Agad ko tong sinink sa aking iPhone. Pero after mangyari yun, bigla akong nawala ng malay. Ilang oras din akong nakatulog. Paggising ko, hindi ko magalaw ang aking katawan. Pati ang aking mga mata, gumagalaw siya mag-isa. Pero nakikita ko ang mga ginagawa ko. Nasa bahay ako ng isang lola at nagsasalita ako. Sabi ko sa matanda, "I've missed you, Lola Carolina." Di ko naman to gusto sabihin, pero yun ang lumalabas sa bibig ko. At niyakap ko din siya. Di ko talaga makontrol ang katawan ko. Ano nangyayari sa akin? Para akong nanonood lang ng isang pelikula at wala akong kontrol. Tapos bigla akong naalala ang sinabi ni Lucia. Di kaya ang may sala ay ang bagong Apple Watch ko? Di kaya sumanib si Lucia sa akin? Pinilit kong magsalita at sinabing, "Lucia, are you controlling my body?" Di siya sumasagot. Paulit-ulit ko tong tinatanong hanggang sa sumagot na siya. "Dre, didn't I tell you I'll have a new body soon and guess which body I took?"